Ano ba itong napapabalitang 20% tax sa savings mo sa bangko? Totoo ba ito o fake news? Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang Simepalo at lilinawin ko kung paano ito makakaapekto sa pera mo. Ito ang mga dapat mong abangan sa video na ito. Ano ang Simepalo? Affected ba ang MP2, SSS, cooperatives, digital banks at stocks? Pros and cons nito. Saan dapat ilagay ang savings para kumita pa? At iba pa. Pero bago ang lahat, ano ang Simepalo? Ang Simepalo or Capital Markets Efficiency Promotions Act ay isang batas na nagpa-standardize ng final withholding tax sa passive income katulad ng interest na kinikita natin sa bangko. Ibig sabihin, hindi ang mismong savings mo ang kinukuhaan ng buwis, kundi yung interest lang na kinikita nito. At para malinaw, yung 20% tax sa interest ay matagal nang umiiral. Simula pa noong taong 1998 pa. So, hindi ito bagong buwis na idinagdag dahil sa Simepalo. Kung may savings ka na ngayon sa bangko, walang magbabago. Ganon pa rin ang takbo ng interest at tax na makikita mo sa iyong passbook or online banking. Halimbawa, may 100,000 pesos ka sa bangko na may annual interest rate na 0.10%. Kikita ito ng 100 pesos. Pero dahil may 20% tax, 80 pesos lang ang matitira sa iyo bilang net interest. So ang total mo ay magiging 100,000 pesos and 80 pesos. Hindi nabawasan ang savings, pero may bawas lang sa kinita nitong interest. Nagets ba? Kaya huwag ka muna magpanik. Hindi savings mo ang kakaltasan, kundi yung tubo lang nito. Pero kung may time deposit ka o balak maglagay dito, may malaking pagbabago. Sa mga di pamilyar, ang time deposit ay savings na ilalak mo sa bangko for a set period. Halimbawa, 1 year, 5 years, etc. At mas mataas ang interest nito. Minsan umabot ng 4% to 6% per year kumpara sa regular savings account na nasa 0.1% to 0.25% lang. Dati kasi ganito, yung less than 3 years, 20% ang tax. 3 years to less than 4 years, 12%. 4 years to less than 5 years, 5%. Tapos, yung more than 5 years, 0 tax. Ngayon, kahit ilang taon mo pang ilak ang time deposit mo, may 20% tax pa rin. Lahat ng bagong time deposit accounts simula July 1, 2025 ay may 20% tax sa interest, regardless kung 1 year lang yan or 5 years pa ang term. Mamaya, tatalakayin natin yung ibang sakop ng Simepalo. Pero ngayon, affected ba ang existing time deposit mo? Ang sagot, hindi. Ibig sabihin, kung nagbukas ka ng time deposit bago mag July 1, 2025, hindi ito sakop ng bagong rule. Halimbawa, nag-time deposit ka ng 5 years noong July 1, 2024. Zero tax pa rin yan kahit pumasok na ang Simepalo. Pero, kapag nag-pre-terminate ka, halimbawa, dapat 2029 pa, pero 2025 mo winidraw, lahat ng interest ay tatamaan na ng 20% tax. Kapag nag-renew o nag-roll over ka after 2029, doon na papasok ang 20% tax. Pero, what if meron kang savings sa MP2? Makakaltasan din ba? Akala mo savings lang sa bangko ang may bawas. Paano kung nasa MP2, stocks o digital bank ang pera mo? Ligtas ba yan? Alamin natin isa-isa. Affected ba ang MP2, SSS, cooperatives, digital banks at stocks? MP2 savings, hindi apektado. Mananatiling tax-free ang earnings mo dito basta hindi mo i-withdraw before 5 years. SSS at GSIS, hindi rin apektado ang pension, savings at mga benefits. Cooperatives, basta registered, mananatiling exempted sa buwis. Hindi saklaw ng Simepalo ang mga rehistradong cooperatives dahil may sarili silang tax treatment sa ilalim ng Cooperative Code of the Philippines. Digital banks tulad ng GCash, Maya, GoTime at iba pa, may 20% final withholding tax na rin talaga ito noon pa.
Same din sa mga time deposit na features nila, kaya walang pagbabago. Stock market, hindi sakop ng 20% tax. At yung dividends naman, 10% tax pa rin. Pero may good news para sa stock investors. Hindi lang pala puro bawas. May mga hidden benefits din ang Simepalo na dapat mong malaman. Pros ng Simepalo. Number 1, reduced stock transaction tax o STT. Kung dati ay 0.6% ang tax sa bawat benta ng Philippine stocks like Jollibee, ngayon ay 0.1% na lang. Halimbawa, kapag nagbenta ka ng 10,000 pesos worth ng Jollibee or JFC, dati 60 pesos ang STT. Ngayon, 10 pesos na lang ang STT. Ibig sabihin, mas mura na mag-transact sa Philippine stock market, kaya paborito sa active traders at long-term investors. Number 2, wala ng documentary stamp tax o DST sa UITFs at mutual funds. Dati may DST sa pag-invest sa UITFs at mutual funds. Pero sa Simepalo, exempted na sila sa DST. Bukod pa dito, binaba rin ang DST sa corporate share issuance mula 1% to 0.75% na makakatulong sa mga kumpanya sa pag-raise ng capital. Number 3, tax exempt na ang capital gains sa UITFs at mutual funds. Ito naman self-explanatory na. Mas malaki na ang net take-home ng mga investors dito kumpara dati. Number 4, simplified at pantay na tax system. Instead of tiered tax brackets for time deposits tulad sa kanina, 5%, 12%, 20%, ngayon flat 20% na under Simepa. Kahit sino ka pa, ordinary depositor o mayaman, pare-parehas na ang tax rate. Mas madali rin itong i-implement ng banks at mas clear para sa mga depositors. Number 5, retirement incentives via pera or personal equity and retirement account. Yung mga employers na nagko-contribute sa pera account ng employees nila, pwedeng mag-claim ng 50% tax deduction sa contribution nila. Ibig sabihin, mas hinihikayat ang mga kumpanya na tumulong sa long-term retirement ng mga empleyado. Number 6, encourages people to invest and diversify. Since mas bumaba ang fees sa stocks, UITFs at mutual funds, less attractive na ang time deposit na may 20% tax, kaya mas maiengganyo na ang mga tao na mag-invest sa mga diversified and higher growth options. Number 7, mas mataas na revenue. Siyempre, para sa gobyerno, dagdag kita to sa kanila. Pero syempre may mga downside din na kailangan mong bantayan, lalo na kung ikaw isang long-term saver or OFW. Kaya ito ang dapat mong malaman. Cons ng Simepalo. Number 1, wala ng incentives for long-term deposit. Dati kung 5 years or more ang time deposit mo, zero tax. Ngayon, kahit gaano katagal, flat 20% tax pa rin. Mas konti na ang gain ng conservative savers. Number 2, mas apektado ang seniors, retirees at OFWs. Dahil sa low interest rates, 20% tax at inflation, mas lumilit ang real value ng kita sa savings. Lalo itong ramdam ng mga seniors, retirees at OFWs na dito umaasa to grow their money. Number 3, mas mataas na tax sa dollar savings. Dati, 15% lang ang tax sa interest ng foreign currency deposits tulad ng dollar savings. Ngayon, standardized na rin ito sa 20% under Simepa. Kaya mas malaki na ang kaltas kahit sa mga dollar accounts ng OFWs at investors. Number 4, maraming kumuha ng riskier investments. Dahil tinanggal ang incentives sa mga time deposit, baka mapilitan ng iba na mag-invest sa stocks, crypto, or risky assets kahit kulang sa knowledge, which can lead to big losses. Possible ring mauwi yung iba sa mga scams or sugal. Number 5, parehas ang tax kahit magkaiba ang kita. Sa Simepa, parehas ang 20% tax kahit 10k lang ang ipon mo o 10 million. Ibig sabihin, mas masakit ang kaltas kung maliit lang ang ipon mo. Halimbawa, kung 100 pesos lang ang interest mo sa isang taon, babawasan pa yan ng 20 pesos. Pero kung may 10 million pesos ka,
at kumita ka ng 100k, kahit bawasan ng 20k, may 80k ka pa ring take home. Kaya kahit pares ang tax rate, mas mabigat pa rin ang epekto sa mga ordinaryong Pilipino. By the way, hindi po tayo isang political channel, kaya we try to stay neutral. Binahagi ko lang yung nakita kong pros and cons based sa research. Baka meron pa kayong dagdag na insights, ilagay nyo na lang din sa comments. Pero ngayon, ito ang tanong. Dapat pa bang mag-save ng pera sa bangko? Para sa akin, oo pa rin. Kasi kahit may simepalo, may tax pa rin talaga ang interest. Kasi income pa rin yan, katulad ng sweldo. At tandaan mo, halos sa lahat ng bansa may tax. Ang importante, ang pera mo sa bangko ay ligtas, insured, at accessible. Malit man ang interest, at least may konting balik. Bonus na rin yun. Hindi tulad ng alkansya sa bahay. Walang interest, pwedeng masira, at madaling manakaw. Pero, wala rin namang masama kung dun ka komportable. Ako rin naman, may pera rin sa bahay. Ang mahalaga, marunong kang magtabi ng pera. Pero, kung gusto mong kumita pa talaga ang savings mo, saan ba dapat ilagay ang pera mo ngayon? Saan dapat ilagay ang savings para kumita pa? Dahil mukhang tinanggal na ang incentive sa long-term time deposits, mas maganda kung ilagay mo ang savings mo sa MP2 o digital banks. Mataas ang interest, safe at beginner friendly pa. Pwede rin sa kooperatiba, basta siguraduhin rehistrado sa CDA o under ng current company mo para mas stable at reliable. Kung medyo ready ka na sa risk, pwede mong pag-aralan ng stock market, UITFs, mutual funds, retail treasury bonds at ang personal equity and retirement account or pera. Pwede ka rin magsimula ng small business o side hustle, kahit maliit na puhunan lang. Pero laging tandaan, lahat ng investments may kaakibat na risk. Maglaan ng oras para mag-research bago maglabas ng pera. Iwasan ng scams at sugal na puro hype at easy money dahil kadalasan scam yan. At kung gusto mo pang mas maintindihan kung paano hawakan, protektahan at palaguin ang pera mo, panoorin ang next video, How to Manage Your Money para di ka laging kapos. Click mo na. Watch now.